Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting issue sa Pilipinas. Kasi 'di ba, bilang isang bansa, para tayong nasa isang sangandaan, lalo na pagkatapos ng madugong drug war. At ngayon, may dalawang landas na lumilitaw kung paano natin hahanapin ang katotohanan at hustisya at parehong galing sa pananampalataya. So halika, himain natin to. Magsimula tayo dito sa napakabigat at napakagandang sinabi ni Cardinal Chito David. Dito pa lang, alam na natin na ang usapan natin ngayon ay hindi lang basta politika, di ba? Ito'y tungkol sa paghilom, sa pag-asa na sana maghilom ang mga sugat ng isang buong bansa. Okay. So para maintindihan natin yung dalawang landas na yan, kailangan muna nating balikan kung saan ba ito lahat nagsimula. At ang pinagmulan nito ay isang malalim at hindi pa nare-resolbang trauma. Yung sugat na iniwan ng drug war ng nakaraang administrasyon. Ito yung opisyal na numero ha, galing mismo sa gobyerno. 6,000 at mahigit pa ang nasawi sa kampanya laban sa droga. Pero dyan na ba talaga nagtatapos ang bilang? Kasi dito pumapasok yung malaking pero. Ayon sa mga human rights groups, teka muna, baka triple pa niya ng totoong bilang. Higit 20,000. At yan yung malaking agwat na hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin. At ito ang kailangan nating tandaan, no? Sa likod ng bawat numero, may totoong tao, may totoong pamilya. Gaya ng mga komunidad sa diocese ni Cardinal David na tinaguri ang ground zero ng drug war. Sila yung mga nanay na nabiyuda, mga anak na naulila, mga komunidad na hanggang ngayon dala-dala yung trauma. Okay, so dito na tayo sa unang landas. Ito yung panukala ng Simbahang Katolika sa pangunguna ni Cardinal David at ang paraan na ito, maihalintulad natin sa isang salamin, isang malinaw, dahan-dahan at masusing pagtingin sa katotohanan. So, ano ba itong National Truth and Reconciliation Commission? Well, simple lang ang panawagan. Bumuo ng isang komisyon na mag-iimbestiga, bigyan ng ligtas na espasyo ang mga testigo, suriin ang mga kaso. At ang goal, linawin natin, hindi paghihiganti, kundi paghahanap ng katotohanan para sa paghilom ng bayan. Ito yung tinatawag nilang slow work of truth. Walang shortcut, masusing proseso, hindi isang palabas para sa media. Dito, mas mahalaga ang ebidensya kaysa sa malalakas na sigaw. Ngayon, pumunta naman tayo sa kabilang dulo ng spectrum, yung ikalawang landas. At kung yung una ay isang tahimik na pagsusuri, eto, kabaliktaran. Hindi ito sa loob ng mga kwarto. Nasa labas ito, sa kalsada. Ito yung megapono na inorganisa ng Iglesia ni Cristo. Grabe tong phrase na to, diba? Dito pa lang, ramdam mo na yung pagbabago ng tono. Mula sa bulong, naging sigaw. Mula sa salamin, naging megaphone. At hindi to basta-bastang rally. 3 araw to, isang malaking pagpapakita ng lakas. Ang layunin, isang moral spectacle. At yung dami ng taong pupunta, yun mismo ang nagiging political capital. Isang maliwanag na mensahe ng puwersa. So ayan na, malinaw na yung dalawang landas. Ngayon, ilagay natin sila sa tapat ng isa't isa para mas makita natin yung pagkakaiba. Dito talaga magbabanggaan ng dalawang magkaibang pilosopiya na pareho namang nagsasabing katotohanan ng hanap. Tingnan nyo tong comparison na to. Yung isa, proseso. Yung isa, pressure. Yung isa nangangailangan ng pasensya, yung kabila, isang malaking palabas. Ang ganda ng analogy, no? Yung komisyon parang isang hardinero na maingat na sinusuri ang bawat halaman. Yung rally, isang malakas na bagyo na gustong itumba ang lahat para makita kung ano ang mali. At dito tayo babagsak sa pinakasentral na tanong para sa ating lahat. Ano ba talaga ang gusto nating itayo? Isang sistema? Isang makina na dahan-dahang hahanap ng katotohanan? O isang entablado para sa isang partikular na palabas? So, palawakin natin ang tingin natin dahil hindi na lang ito tungkol sa dalawang grupo ng pananampalataya. Ang mas malaking tanong ay ano ang ibig sabihin ng banggaan na to para sa buong bansa, para sa ating demokrasya? At dito na pumapasok yung mga seryosong panganib. Kasi kapag ang pananampalataya ay ginagamit na bilang armas sa politika, ang nangyayari, nawawala ang tiwala ng tao. At yung mas nakakatakot, napapalitan ng galit at sigawan yung tamang proseso ng paghahanap ng hustisya. Kaya kailangan nating itanong to,
Kahit medyo sensitive, paano kung yung panawagan pala para sa katotohanan ay maging instrumento lang para sa ibang ahenda? Para sa isang power grab? At ito yung teorya na umiikot. Tandaan, usap-usapan pa lang to at hindi beripikado. Pero ang punto, ano man ang tunay na motibo, tungkulin ng Estado na siguraduhin ng kaligtasan habang mulat sa posibilidad na may ibang naglalaro ng politika sa likod nito. At itong quote na to ang parang sampal pabalik sa realidad. Baka ang kailangan talaga natin ay hindi na isa pang malaking palabas. Baka ang kailangan natin ay isang malinaw na mapa, isang plano kung paano ba talaga nating hahanapin ang katotohanan. So, nandito tayo sa dalawang pagpipilian. Ang isa ay mas madali, di ba? Yung ungungol, mag-demand ng resignation. Yung isa, mas mahirap, mas matagal. Yung matiyagang makinig, magdala ng ebidensya, magtipon ng mga testigo. At dito natin iiwan ang ating usapan ngayon, isang napakalaki at napakabigat na tanong. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang pananampalataya ay may kakayahang magpatalsik ng presidente, ano ang magiging papel nito ngayon? Magiging pundasyon ba ito ng ating demokrasya? O ito mismo ang gagamitin para wasakin ito? Nasa ating lahat ang pagpapasya.